Sa video na to, magluluto naman tayo ngayon ng sinigang na hipon. Madali lang ito gawin, pero sa pagluluto nito ay may teknik ito para hindi makunat yung ating hipon at manatili ang pagiging juicy ng laman nito. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa, halika, samahan niyo ako, magluluto tayo. Ang sarap nito, ulam dinner ideas na ibibigay ko na naman sa inyo. At ito na nga, meron tayo dito ng more than 1 kilo na shrimp. Yung shrimp ko ay suwahi pala. So una kong ginagawa dyan ay tinatanggalan ko lang siya ng yung matigas na part na yan. Tinatanggalan ko ng yung ulo, yung tail nila, yung mga paa nila. At binibiak ko yung likod. Ayan, so ganyan yung ginagawa ko. Binibiak ko yung likod, binubuksan ko para mas easy ang pagkuha niyan at hindi na mahirapan maghimay ang mga kakain niyan. Kadalasan kasi, yung mga hindi marunong maghimay kapag kumakain yan, ay inaayawan nila yan. So, kaya ganyan yung ginagawa ko. At yung tinatanggal ko na vein na yan, yan yung bituka ng hipon. Kaya tinatanggal ko rin yan. So, sundan nyo lang yung step na ginagawa ko. So, ganyan tinatanggalan ko yung ulo, tinatanggalan ko ng mga paa, at tinatanggalan ko rin ng buntot, at sa gitna hinihiwaan ko at tatanggalin ko yung kanyang bituka. So gagawin natin ito sa lahat ng part ng ating mga hipon. At next, nagpakulo lang ako ng tubig, yung katamtaman lang. At naglagay ako dyan ng kamatis, naglagay ako ng sibuyas, at maglalagay din ako na dikdik lang na luya. Ang luya kasi pantanggal yan ng lansa. At pakukuluin ko lang yan. At once na kumulo na, maglalagay lang ako dyan ng patis. At tatakpan natin ulit at pakuluin natin para lumambot yung ating kamatis. Eto, at dito sa part na to, naglagay na pala ako ng sinigang mix. Nakalimutan ko lang i-on yung camera dyan. At nilagay ko na rin pala yung ating okra, yung ating talong, at yung ating sitaw. At kung meron din kayo ng labanos, pwede nang i-add ninyo yun kasama ng kamatis at ng sibuyas sa pagpakulo. At tatakpan ulit natin yan hanggang sa maluto at lumambot na yung ating mga gulay. At pagka ganito na, kulong-kulo na at kita naman na luto na yung ating gulay, mag-a-add na tayo dito ng ating hipon. So ilalagay natin yan, ibubuhos na natin yan. Pinakikita ko dyan yung hipon na tanggal na lahat yung kanyang mga bituka. Ilulubog lang natin yan para even yung pagkakaluto ng ating shrimp. At ilalagay na rin natin dito yung ating siling panigang, para habang pinapakuluan yan, nagbabango na. At naglagay na rin tayo dyan ng kangkong. So sabay-sabay na yan para pag kulo niyan kasama ng hipon ay malambot na rin yung ating kangkong. Dahil mabilis lang yan, hindi kailangan natin patagalin sa apoy dahil ang mangyayari noon, ang ating hipon ay magiging makunat at hindi na juicy. At kung hanggang ngayon pala ay nanonood ka pa rin sa video ko na to, i-comment mo na lang dyan sa baba kung saan ka nanonood para mapasalamatan naman kita. At sa aking mga followers, thank you so much sa inyong panonood at sa pagsusuporta, sa pagla-like, sa pagko-comment sa aking mga video. Maraming salamat sa inyo. Na-appreciate ko talaga. At tinakpan ko nga pala dyan at pinakulo. At nung binuksan ko na, ayan na yung itsura. Yung mga bula-bula na yan, tatanggalin natin yan. Mawawala din yan. Kailangan tanggalin natin yan para malinaw tignan yung sabaw natin. At habang ginagawa natin ito at kung bago ka sa aking channel at hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe. Pakiring the bell all para every time na nag-upload ako ay manonotify ka. At may Facebook page din pala ako, Hilda Kitchen Vlog. Paki-follow na rin ako. At ito na nga, meron na tayo ng sinigang na hipon na napakadali lang gawin para sa ating dinner ulam. At so hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat sa inyong panunood at sana hindi kayo magsasawa at lagi kayong nandyan sa aking mga video na ina-upload. At mag-comment ka lang dyan at para may shoutout kita at mapasalamatan sa aking mga next video. So hanggang dito na lang tayo. Thank you for watching. Bye!